Welcome po sa special episode na ito ng programang Ang Iglesia ni Cristo. Kaugnay po ng pagdiriwang ng Iglesia ni Cristo ng 111th anniversary po nito. Ako po ang kapatid na Glenn Mark Minggit at makakasama po natin ngayon sa gagawin nating discussion ng kapatid na Dan Omar Leibag. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Dan. Magandang araw din sa inyo, kapatid na Glenn. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Babatiin ko po ang ating mga kapatid sa lahat po ng distrito at mga lokal ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig po ng daigdig. Happy 111th anniversary po. Happy anniversary po sa inyo. Pinakatampok na ginagawa po natin sa paggunita sa kaarawan po ng Iglesia ay yung ating pagsamba na pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kapansin-pansin po kahit sa maraming tao po na hindi naman nating kapanampalataya o hindi po kaanib sa Iglesia, na ang mga kapatid po natin o mga kaanib sa Iglesia ni Cristo saan mang panig ng mundo, ang pinagtatalagahan at kailanman ay hindi pinababayaan ay ang panayang pagdalo po sa pagsamba. Panoorin po ninyo itong inihanda naming feature. Ligaya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang pagdalo sa mga pagsamba. Ito'y kanilang kinasasabikan at pinaghahandaan. Maaga po ako nagigising upang ihanda ang ating kapilya sa pagdaraos ng pagsamba. Bubuksan ko yung mga ilaw. I-check ko po kung malinis yung loob para mapunasan ng konti kung sakali mang pong mayroong marumi. Pagkagising po namin, inihahanda namin yung aming mga kagamitan sa pagtupad, mga sapatos po na susuotin sa pagtupad. Ang mga gamit po na dapat ihanda dahil sa ako po yung Diakonesa, yung saya ko, yung sapatos na pangtupad ko. Necktie, trubinize, lalo na po ako, Pangulong Diakono. Naayos ko po yung aking Amerikana. Nakagayak na po ang aming mga gamit na gagamitin sa pagsamba. Mula po sa kasuotan hanggang sa mga himnal. Tinitiyak po namin na plansyado po ang aming toga. Tinitiyak ko po na ang kagamitan ko po sa pagtupad ay maayos po. Tinitiyak po namin na malinis ang aming gagamitin susuot. Pagka po kami ay tutupad, lalo na at madaling araw po yung aming pagsamba. Iniiwasan po namin na magpuyat para po kinabukasan ay magising kami ng maaga. Mula't simula pa po, ang buo kong sambahayan ay sabay-sabay na pumupunta sa kapilya. Sinisikap po namin maging maaga bilang Pangulong Diakono po kasi bago tumupad marami po kailangan inihahanda. Pagdating po sa kapilya, magbibihis, ihahanda ang sarili, papasok sa kapilya para po sa pansariling panalangin at hihintayin po ang suguan na ibibigay sa amin ng aming tagapanguna, gaya ng Pangulong Diakono. Sasagawa kami ng pansarili po naming panalangin, bukod na panalangin, bago po mag-start ang aming pagtupad o ang grade po namin. Kami po na mga ministro at mga manggagawa, bago po kami tumupad ng aming mga pananagutan, bago po kami mga siwa ng pagsamba, ay nagsasagawa po kami ng mga pagpapanaka, pananalangin sa Panginoon Diyos, para lalo namin maihanda ang aming sarili sa panahon ng pagtupad ng mga kautusan ng ating Panginoon. Sinisikap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo saan mang panig sila ng daigdig naroroon
na makadalo sa mga pagsamba. Kapansin-pansin ang pag-uukol nila ng mataas na pagpapahalaga sa mga pagsamba, sapagkat ito ay nakapagdudulot ng kasiyahan sa Panginoon Diyos. Ang tanong po ngayon, kapatid Adan, ano pong ikinaiiba ng pagsambang ginagawa po ng Iglesia ni Cristo kaysa pagsambang ginagawa po doon sa ibang pangkati ng pananampalataya? Magandang tanong yan, kapatid na Glenn. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang pahayag po sa atin ng banal na kasulatan. Dito po sa Juan, sa 4:23, ganito po ang ating mababasa. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Kailangan po nating maintindihan na ang dapat sambahin ay ang tunay na Diyos. Opo. Ikalawa, may binabanggit po ang Biblia na tunay na mananamba. At ang kasunod po, ang paraan ng pagsamba, ang sabi po sa atin ng banal na kasulatan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yun po ang lilinawin po sa atin sa gagawin nating discussion ngayon. Unahin po natin yung nabanggit po ninyo, kapatid Adan, na ang sinasamba ng mga tunay na mananamba ay ang tunay na Diyos. Tama. Batay po doon sa binasa po natin talata kanina, sino po ba yung tunay na Diyos na sinasamba ng mga tunay na mananamba? Wala pong iba, kapatid na Glenn, kundi ang Ama, na siya po ang dapat na pag-ukulan po natin ng ating pagsamba. Kaya mga kaibigan, sa bahagi pong ito, suriin po ninyo sandali. Ang tunay na Diyos po ba o ang Ama ang sinasambat, pinag-uukulan po ninyo ng mataas na uri ng paggalang at pagkakilala? Kasi kapatid Adan, kapag hindi ang tunay na Diyos o ang Ama ang sinasamba, nasasayang yung effort. Totoo. Nawawalan po ng kabuluhan yung ginagawa po nilang pagsamba. Tsaka mali na po yun, kapatid na Glenn. Kapag Opo. hindi po ang Ama ang nasasamba po ng tao, bagaman sa pakiramdam niya, sa damdamin niya, pinatutungkol niya sa Diyos na kinikilala niya, pero hindi pala ang Ama, hindi pala ang tunay na Diyos ang kanyang sinasamba, maling paraan ng pagsamba na po Kaya yun. nga dapat pong tiyakin ng tao ngayon, ang tunay na Diyos o ang Ama ang sinasamba niya. Tama po. Puntahan po natin yung paraan ng pagsambang hinahanap ng ating Panginoong Diyos. Nabanggit din po dun sa talata kanina, sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Paano po yung pagsamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan? Ang babasahin ko po ay pahayag po ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo. Mababasa po natin dito po sa Mateo, sa 6, mga talatang 9 hanggang 10. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, unahin po natin ang tanong na paano po ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu. Ang sabi po sa atin ng banal na kasulatan, sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi po sinabing larawan ang sasambahin, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Paano Diyos. po magagawa ng tao yung pagsamba sa Diyos sa pangalan? Sa pamamagitan po ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, nagagawa din po natin yan sa pamamagitan po ng pananalangin, ng pagpapasalamat sa Kanya. Dagdag na rin po kapag ka po inaawitan natin siya ng pagluwalhati at pagpupuri, yun ay pagsamba po sa pangalan ng Panginoong Diyos. Bilang katunayan yan, kapatid na Glenn, mga kaibigan, sa panahon pa po ng unang iglesia, ay itinuturo na po kung ano po ang kaayusan ng pagsambang isinasagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ganito pong ating mababasa dito po sa unang Korinto, sa 14:40, mga talatang 26 at 15 ay babasahin din po namin. Ganitong pahayag po sa atin. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nangagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Ano nga ito? Mananalangin ako sa Espiritu at mananalangin din naman ako sa pag-iisip.
aawit ako sa espiritu at aawit din naman ako sa pag-iisip. Mga kaibigan, ito po yung binabanggit po namin kanina, di po ba kapatid na Glenn, na sa loob ng Iglesia ni Cristo ay sinasagawa po ang pagpupuri, ang pag-awit para po sa kaluwalhatian ng Diyos, ang pananalangin, sapagkat bahagi po talaga ito ng palatuntunan ng marapat at tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. At yan, kapatid na Dan, hindi po inimbentong aral lang ng Iglesia ni Cristo. Totoo po. Sapagkat yung binasa po natin ay pagsambang ginawa ng mga unang alagad o ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Tama po. Opo, kaya yung ginagawa po nating kaayusan kapag tayo po dumadalo ng pagsamba, nakabatay po sa kung anong itinuturo ng Biblia. Yung binanggit po kanina na pagsamba sa Diyos sa katotohanan, paano po yun magagawa ng tao? Binanggit na po kanina yan sa binasa po nating mga talata ng Biblia. Ito'y magagawa po sa pamamagitan naman po ng pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya kapag ang mga tunay na lingkod ng Diyos, tinutupad po nila, sinusunod po ang mga kalooban o utos ng ating Panginoong Diyos, yun ay pagsamba pa rin sa tunay na Diyos. Paano po kung sabihin ng mga kaibayo natin sa pananampalataya, kapatid Adan, na kami doon sa ginagawa namin pagsamba, meron din naman kaming pag-awit. Nananalangin din naman kami. Ginagawa rin namin kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi kami nagnanakaw, hindi pumapatay, tumutulong kami sa kapwa, iginagalang namin ang mga magulang namin, at iba't iba pang mga kalooban ng Diyos. At baka nga sabihin pa nila, kami ang kinikilala rin namin Diyos sa iyang Ama. Sa makatwid, kasama kami doon sa sinasabing mga tunay na mananamba. Yung kaayusan sa pagsamba, pwede po nilang kopyahin yun Opo. Pwede po nilang gayahin na may awit din, may pananalangin din, may pagtuturo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pero isang bagay po kasi na dapat nating maunawaan, yung binabanggit po dito ni Apostol Pablo na dapat ang mananamba sa tunay na Diyos ay may karapatan. Ito pong tanong ngayon, kapatid Adan, bakit po kailangan pa ng karapatan? Hindi ba sapat na mag-ukol na lang ang tao ng pagsamba sa Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo, itong pagtuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Ganitong ating mababasa dito po sa Isaias 59, sa talatang 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Mga kaibigan, maliwanag po ang pahayag ng Biblia na ang tao ay nahiwalay sa ating Panginoong Diyos dahil po sa kasamaan o kasalanan na kanyang nagawa. At alinsunod po sa pahayag pa po ng Biblia, dahil sa kasalanan ng tao, hindi na po nakinig ang ating Panginoong Diyos, ikinubli na niya ang kanyang mukha o pandinig sa tao. Dahil po doon, kapatid Adan, ano na naging pagtuturing ng Diyos sa mga tao dahil sa kasalanan? Maliwanag din po ang mababasa po nating pahayag ng Biblia. Pakinggan po ninyo ang Kolosas. Sa 1:21, ganito po ang maliwanag po nating mababasa. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, dahil po sa kasalanang nagawa po ng tao, nahiwalay siya sa ating Panginoong Diyos. Nang itinatanong po ninyo, kapatid na Glenn, anong naging pagtuturing ng ating Panginoong Diyos sa tao, nang sabi po sa atin ng Biblia, ang tao po ay naging kaaway ng ating Panginoong Diyos. Kapatid Adan, kapag itinuring na ng Diyos ang tao na kaaway niya, yun bang pagsamba na gagawin niya, tatanggapin pa rin ba ng Panginoong Diyos? Hindi na po. Hindi nakatanggap-tanggap yon sa ating Panginoong Diyos. Paano niya tatanggapin? Ikaaway nga po niya ang tao. Kaya nga ano pong kailangan ng tao? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo at babasahin po namin ang sagot. Dito po sa Hebreo, sa 9:14. Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihandog sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan upang malinis ang ating budhi mula sa gawaing naghahatid sa kamatayan, sa gayon makapaglilingkod tayo sa buhay na Diyos. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, kapatid na Glenn, ito po ang itinuturo sa atin ng Biblia para ang tao po makapanumbalik sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Magkaroon ulit siya ng karapatan na sambahin ang tunay na Diyos
ang sabi po sa atin ng Biblia, mahalaga po na siya'y malinis ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat pong maunawaan ng mga nakasubaybay po sa atin, napakahalaga na ang tao malinis ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kasi tandaan po natin mga kaibigan, ang naging dahilan kaya ang tao ay nahiwalay sa Panginoong Diyos at itinuring ng Diyos na kanyang kaaway ay yung kasalanang nagawa ng tao. At dahil sa kasalanan yon, nawala po yung karapatan na makapaglingkod o sumamba sa Panginoong Diyos. Kaya kailangan yung kasalanan yon maipatawad sa Kanya. Pero paano po mapapatawad ang tao dun sa kasalanang nagawa niya? Sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan malinis siya ng dugo ng Panginoong Hesukristo o matubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kapag po napatawad na at natubos na ng dugo ng Panginoong Hesukristo, ano na po yung karapatang na ibalik po sa Kanya? Magandang tanong, kapatid na Glenn, mga kaibigan, ang sabi po sa atin, sa gayon, makapaglilingkod na tayo sa buhay na Diyos. Kaya yung karapatang nawala sa tao, bunga ng kasalanan, maibabalik sa Kanya at magagawa niya yung tunay na pagsamba. Pero yan nga ang ikiniklaim nga ng iba, kapatid Adan, na hindi ba lahat naman tayo nakinabang sa naging kamatayan ng Panginoong Hesukristo? Lahat naman tayo tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Batay po sa pagtuturo ng Biblia, alin po bang tinubos ang dugo ng Panginoong Hesukristo? Yan pong inaabangan ko pong tanong nyo, kapatid na Glenn, kasi yan talagang pinaka-logical na tanong alinsunod po dito sa discussion po natin. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo itong nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20:28. Ganito po ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ito po ang nakasulat sa Biblia. Ang binili po o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay wala pong iba kundi ang iglesia ni Kristo. Opo, kaya kapatid Adan, mga kaibigan po namin, magayaman ng iba yung paraan ng pagsambang ginagawa ng iglesia ni Kristo sapagkat yun naman ay nakasulat sa Biblia. Sabihin man ng iba na ang kinikilala at sinasamba nila ay ang tunay na Diyos o ang Ama, maliwanag po ang pagtuturo sa atin ng Biblia na ang may karapatan lamang na makapagsagawa ng tunay na pagsamba, ng pagsambang hinahanap ng Panginoong Diyos ay ang nasa loob lamang ng iglesia ni Kristo. Diyan po natin gustong imbitahan at anyayahan yung mga nakasubaybay po sa amin. Mga kaibigan, sa kalagayan pong ito na may karapatang sumamba at maglingkod sa Diyos, nais po namin kayong makasama. Huwag po muna kayong aalis, panoorin po muna natin ito. Nating pagsamba unang-una dahil ito po ay utos ng ating Panginoong Diyos. Sa pagsamba po kasi, doon po natin naipapadama sa Diyos yung pagmamahal po natin at doon po natin madarama yung paglingap po ng Ama. Sa pagsamba po, doon natin naipapahayag sa ating Panginoong Diyos yung ating mga pangangailangan at naihihingi natin ng tulong yung araw-araw na pagdadala po natin ng buhay. Sa pagsamba, dito namin natatanggap ang mga biyaya na kaloob ng ating Ama. Pakainam pong tingnan at di lang sa paningin ng tao, kundi sa ating Panginoong Diyos na yung buong sambahayan ko po dumadalo ng pagsamba. Na-appreciate po namin mabuti ang pagpapagal ng pamamahala sa paggawa o pagsinop sa banal na iglesia sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga banal na aral. Sa napanood natin, kapatid Adan, yun yung ilan lang sa napakaraming kapatid natin na talagang nagpapahalaga at kinikilalang napakadakilang biyaya ang natatanggap natin kapag tayo po nasa pagsamba. Pero ilan lang yun, kapatid na Glenn, pero representation sila ng lahat ng mga kapatid sa iglesia. Opo, kaya nga inspirational, yung kanilang... Kahit na anong mangyari, hindi natin pinababayaan ang pagsamba. Ang totoo, kapatid Adan, ano po ba ang damdamin
ng bawat hinirang ng ating Panginoong Diyos o mga kaanib sa Iglesia ni Cristo patungkol sa ginagawa nating pagsamba. Alam niyo kapatid na Glenn, yung damdamin na yan na tinatanong po ninyo, yan pong natutuhan ng mga kapatid po natin eh. Dito po sa banal na kasulatan, pakinggan po ninyo at babasahin po namin itong nakasulat sa Aklat ng Mga Awit 42, 1 hanggang 2 at 4. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Nagdurugo ang puso ko kung aking maaala-ala. Ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama, papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna, pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Mga kaibigan, ganito po ang damdamin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kung pagsamba po ang ating pag-uusapan. Ang sabi po sa atin ng Biblia, kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Sabi pa nga po, sa binasa natin ay, nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay. Kaya makikita po natin, kapatid na Glenn, kapansin-pansin po yan. Kapag ka po araw, kapag ka oras ng pagsamba ng Iglesia ni Cristo, makikita po natin ang mga kapatid po natin na nakagayak po ng maayos. Opo. Sama-sama pong nagtutungo sa atin pong mga gusaling sambahan para sumamba. Opo, at hindi alintana kahit nga may mga kalamidad, kahit po maglakbay sila ng malayo, di po opo. ba? Kahit may hadlang. Kailanmat panahon ng oras at araw ng pagsamba, ang mga kapatid natin patungo talaga sa gusaling sambahan. Ano po? Kasi nga, sabi nga po ng binasa po natin at ito po ay representation po ng damdamin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi po sa atin ay, kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Ito lagi po ang nasa damdamin ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na laging hinahangad, iniisip lagi kailan siya maaaring sumamba sa ating Panginoong Diyos sapagkat ipinapakita po nito ang kasabikan na sambahin ng tunay na Diyos. Sapagkat maliwanag naman po sa ginawa nating discussion, kapatid Adan, na talagang ang Panginoong Diyos ang humahanap po sa atin na mag-ukol ng pagsamba po sa Kanya. At upang wag pong masayang mga kaibigan, ang ginagawa po nating sakripisyo sa pagsamba sa Diyos ay inaanyayahan po namin kayo dito po sa loob ng iglesia. Sa loob ng tunay na iglesia, dito po natin isagawa ang tunay na pagsamba na katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, pinakahangad po ng programang ito na matupad sa lahat ang napakabanal na hangarin ng Diyos na isinasaad sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4 na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay ay inaanyayahan po namin kayo sa isa pong panalangin. Dakila po naming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen. Pinupuri at niluluwalhati ka po namin. Dinadakila po namin ang napakabanal mo pong pangalan. Amen. Salamat po ng napakarami sa iyo sa pagkakataon po na ibiniyaya mo po sa amin. Opo. Na lalo po naming maunawaan ang aming banal na pananagutan. Opo. Na ikaw po ay aming sambahin sa pamamagitan po ng pagsambang katanggap-tanggap sa iyo. Amen. Salamat po sa mga kaalaman na ibinahagi po sa amin sa araw na ito. Opo. Sana po lahat ng naabot ng palatuntunang ito, Opo. tulungan mo po na magtaglay ng tunay na pananampalataya Amen. upang maisagawa po ang marapat at tunay na pagsamba sa iyo. Amen. Panginoong Jesus, pagpalain mo po ang mga lingkod mo. Opo. Patuloy mo po kaming ipamagitan sa Ama. Amen. Gabayan po kami sa ginagawa po naming pagtupad ng aming tungkuling sumamba Opo. sa atin pong Panginoong Diyos. Amen. O Ama, buo po ang aming pananalig, pinagpala mo po ang buong iglesia Amen. sa pangunguna po ng pamamahalang inilagay mo sa unahan ng iyong banal na iglesia. Amen. Ang lahat po, magalang na po naming hinihiling sa iyo, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.